Pag-usapan natin ngayon si Attorney Claire Castro. Isang press conference niya kahapon natin ito. Na kung saan pinagtawanan siya ng mga media, yung Malacanang media, Malacanang press corps. Nakakaya. May vlog ngayon si Jojo de Guzman, isa sa mga magagaling na DDS vlogger. Nakakatuwa, nakakahiya. I don't know kung anong klaseng palace press officer ang itinalaga. Pakinggan natin si Jojo de Guzman. Ang ito ata yung totoong pinabili ng suka ay naging undersecretary na. Nag-vlog lang, undersecretary na. Sabi ko nga ganito ang gusto or bagong mukha ng Marcos administration ngayon, wherein ang mga kinukuha nila ay yung mga asong kahol ng kahol. Nung panahon ni Tatay Digong, yan po sila Trililing, sila Risa Ontiveros, sila Laila de Lima, sila po yan So, sa panahon ngayon, ito yung mga gusto nila, yung kagaya nila Tariela, parang pitbull, yung mga asong ulol ba na kahol ng kahol. Sila Castro, ayan. Oo. Tapos itong bagong recruit nila, ganun din. Tingnan natin. Speaking of Senator Risa Hontiveros, she expressed ayan na, si Claire Castro, over the press resurgence conference of POGOs almost 2 months after the ban on POGOs took effect. Sabi niya na reinvent lang daw itong mga POGOs na to into other scam operations. Ano po ang ginagawa ng palasyo tungkol dito? Nakakaasa po kayo ng mabilisang action dito. And also, ma'am, she also pointed on the resurgence ng mga text scam messages na patuloy pa rin daw po after the ban on POGOs. Ano po yung gagawin din natin dito? Dapat po ito ay masuri muli para po maging epektibo ang batas na ito. Last na lang, ma'am. Si Senator Risa kasi she was pointing on several loopholes dun sa EO 74 na kailangan daw po dapat ma-address. Anong particular yung EO 74? Yun nga po. Nagtinginan ba sila? Ulitin natin. Tingnan niya. Tingin ni Pia dito sa kasama niya. Ay, hindi niya alam. Tapos tumawa, SIM card. Kasi sabi niya lang SIM card ka ng SIM card, pero nang sinabi yung EO ng SIM card, hindi niya alam na kailangan daw po dapat ma-address dun sa EO 74 na kailangan daw po dapat ma-address. Ano yung EO? Anong particular yung EO 74? Hindi niya alam. Hindi niya alam. Nakakahiya ka, girl. Nakakahiya. Doon ka lang magaling pag nasa vlog mo syempre may mga kodi-kodi ko dyan naka-stamp dyan. Kasi, kayo naman kasi palasyo, kuha kayo ng kuha, hindi kayo tumiting. Sabagay, syempre, bakit pa ba mamimili ang Pangulo, siya nga mismo, kulang-kulang siya ng qualifications Undergraduate niya so okay lang yan, di ba? SIM card. Yung SIM card. Okay, SIM card. Yun nga po, kahit noon pa po, sinasabi natin ay mukhang meron po talagang loopholes. Ang nasabi, maski na po yung batas, sinabi nga po, ang pagre-register dito ay maaaring gawing online at ito ang naging sanhi ng problema kung bakit hindi naging maayos ang pagrerehistro at patuloy pa rin po ang mga pagrerehistro kahit po sinabi nila yung mga tao ay kahit mga monkeys ay nakakapagrehistro. So ito po ay talagang sisihin ko yung boss mo dyan, di ba? Sila yung nagpasa ng batas na yan. Kung tutusin na ipaglapastangan sa batas natin, pero tagal na yan, kauupo pa lang niya, ipinasa batas yan, di ba? So magti 3 years na hanggang ngayon, di pa kayo Okay. Nakakaya kasi yung EO 74 hindi po tungkol sa SIM card. Walang kaalam-alam itong USEC na ito
tungkol sa EO. Dapat mag-research. Ang EO 74, tungkol po yan sa total ban ng Pogo. Yun ang tinatanong ni Pia Gutierrez. Ang layo yung sagot niya. Kaya, I can just imagine yung mind. Siguro, out of respect, hindi talagang tumawa ng lantaran ang mga Malacanang press corps. Kaya lang, on their mind, sabi niya, ano ba naman ito? EU 74, hindi. Pati yung alalay ni Jose Castro, hindi rin niya alam ang EU 74. Ganyan po ang klase ng mga empleyado natin sa PCO. Nasa palasyo sila, ang executive order, ini-issue ng palasyo, hindi nila alam. Kung yung SIM card, batas yan. Yung authored by Congressman Sandro Marcos and Speaker of the House. Kanilang pet legislation yan. Ang layo ng sagot. Kaya, anyway, sana sa sunod, pag humarap kayo sa media, kung hindi nyo alam, aminin nyo na lang. And then, yung mga alalay naman, huwag pataka-taka kung sa Bisaya na advisean nyo ang USEC, ang press officer, mali pa yung advice. Nakakaya. Anyway, yan na po ang tatak ng administrasyong ito. Presidente, yung speech niya sa Davao del Norte ba yun? Ang unang dumating, ang unang nakarating sa Tacloban, nung after Bagyo Yolanda, si Tolentino, na ang alam ng lahat, it's with evidences, with videos, with recorded pronouncements, si Mayor Rodrigo Roa Duterte ang unang dumating. Bakit ang Pangulo magsabi ng ganun? Tolentino ang unang dumating. Parang kay OJC Seeds din. Sabi niya, walang baril ang mga pulis. Klarong-klaro na pulpak ang mga pulis. Anyway, yun na. Tatak, bagong Pilipinas, yan na po. Issue of the day, yung bagong repaired na bridge sa Cabagan, Santa Maria, Isabela, connecting along Cagayan River. Nag-collapse po kagabi. 274 million ang budget. Ito ngayon, may mga post, may mga Marcos loyalist, ang may kasalanan daw si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito, si Benji Contreras Jr. Dito sa kanyang post 10 hours ago. One of the projects of Duterte's Build. Okay? The Cabagan Santa Maria Bridge in Isabela collapsed tonight, February 27, kagabi. This is one of Digong's legacies of corruption. Yun. So, klaruhin na lang natin, baka mamaya, ito na naman ang isagot ni Attorney Claire Castro sa kanyang mga press briefing. Babanatan na naman niya, korupsyon ang inyong Tatay Digong. Grabe ang kanyang bridge na pinagawa nung kapanahonan niya. Nagiba yan ang tatak Duterte, corruption. Kasi kapon sa kanyang press conference, ibinida niya na most corrupt daw si PRRD. Ito, mabuti na lang si Edwin Hamora, nag-post kaagad 58 minutes ago. Basahin ko. Sabi niya, fake news ka, Benji Contreras. Dapat ikaw ang makontempt. Okay. So, ito si Edwin Hamora, kinapi-paste niya, mayroong post yung timeline sa paggawa ng bridge na ito. Panahon pa ng Pinoy administration ito na simulan.
So, sabi niya, masisimulang si Duterte, alam mo bang, pwede mo mag-google yan, info, bobo, ha ha ha. Oh, bobo daw itong si Contreras. Ito ang timeline ng Cabagan Santa Maria Bridge in Isabela Province. 2014, sinong presidente? Di ba, Pinoy? DPWH awarded a 412.9 million contract to RD Interior Junior Construction for the construction of 720 lineal meter bridge across Cagayan River, connecting the towns of Cabagan and Santa Maria. 2014 2015, President Aquino highlighted the ongoing construction of Cabagan Santa Maria Bridge as a significant infrastructure project aimed at connecting Isabela to the Cordillera Administrative Region. Okay, maganda nga naman. 2017, panahon na ni PRRD. Construction of the new bridge commenced with an initial budget of 639.6 million. 2018, DPWH Regional Director Engineer Milanio Brios reported that due to additional expansions, the project cost increased to 1 billion, delaying the completion to 2019. Okay. 2023, ito na, panahon na ng Marcos administration. The DPWH engaged CFC Fiber Construction Corporation for the retrofitting and strengthening works to ensure the bridge durability. Pinalakas. 2024, the provincial government of Isabela allocated 36 million for the Santa Maria Bridge lighting project aiming to enhance safety features of the bridge. September 2024, the bridge was opened to light vehicles with plans to accommodate all vehicles by the end of the month. Open na. February 27, 2025, tragically, the bridge collapsed this evening. Kagabi. Initial reports suggest that an overloaded truck may have contributed to the structural failure. So, ganun po ang nangyari. So, dapat ba? Is it fair na isisi kay PRRD one of the legacies of corruption? To me, lahat na projects panahon ni PRRD, standard talaga. Kasi, alam ko yung kwento, yung mga contractors, pag hindi nila gandahin yung standard na construction, hindi sila babayaran ng gobyerno. Yung farm ko sa bundok, kalsada, ginawa. In-inspection, nako, may mga porsyon na pangit ang pagkagawa. Nako, napilitan yung kontraktor na ayusing maigi. So, giniba nila kagad, katatapos lang yung porsyon na hindi pumasa sa test, giniba yung kalsada, inayos ulit. Ganon ang style Duterte. So, pagdating ng 2023, ginawa ng project, retrofitting, palakasin, 274 million, wala pang 2 taon, nagiba na, dahil dumaan, initial findings, dumaan yung mabigat. Ibig sabihin, substandard yung pagka-construct, itong pag-retrofitting, substandard, itong panahon na ng administrasyong ito. Huwag niyong sisihin si PRRD dahil tatak ng PRRD build matitibay.